So, good day everyone. We are Group G from BetCoet 2A, presenting our work for CPET 3, Logic Circuits and Switching Theory. So, first, let me introduce myself. I am John Godfrey Roleda, here with my companions Carloyd Saison, Jade Razel Manalo, and Raven Orlino. So, what we will be doing today is we will be explaining our model that consists of 5 logic gates, also with its complete truth table outcome. So let's start off with Mr. Jade Razal Manalo. So, hi guys. Papaliwanag ko sa inyo yung A, X, or P. So, bago muna tayo mapunta doon, ano muna yung X or gate? So, lagi lang natin tatandaan sa X or gate na pag same yung number, for example, 00 or 11, ang magiging answer niya is 0. Then, pag other number naman, like different number, like 01, ay 0 and 1, then ang sagot niya is equal to 1. So, try na sa table. So, dito tayo. 00 is equal to 0. 00 is equal to 0, 00 is equal to 0, then 00 is equal to 0. Then, so gaya nga ng sabi ko kanina, pag magkaiba yung number, then ang output niya is equal to 1. So 0 and 1 is equal to 1, 0 and 1 is equal to 1, and 0 and 1 is equal to 1, and 0 and 1 is equal to 1. So same lang din siya dito kahit nagkabaliktad siya, which, which is yung 1 and 0. So the answer is still the same. 1, 0 is equal to 1, 1, 0 is equal to 1, 1, 0 is equal to okay, 1. So, kagaya nga nun sa pinakauna, pag same number lang sila, nyari ito, 0, 0. Same lang din siya dito sa 1. So, maging answer din niya is 0. 0, 0, and 0. So, ngayon naman ipapaliwanag ko naman yung NOT gate. So, sa NOT gate, madali lang siya. Lagi lang natin tatandaan na kung ano yung kung ano yung kailangan nating inat, babalik rin lang natin siya. So, for example, ito, pag 0, gagawin lang natin siyang 1. Then pag 1 naman, gagawin natin siyang 0. So, dito tayo. So, dahil 0 nga siya, need natin siyang baliktarin. So, dahil 0, gagawin natin siyang 1. Then pag 0, then pag 1, gagawin naman natin siyang 0. So, paulit-ulit lang siya. Then ito naman, gawin din natin, dahil 1 siya, gawin natin siyang 0. 0, then pag 0, gawin natin 1. 1, then pag 1, gawin natin 0. Then pag 0, gawin natin siyang 1. Then, 1, gawin natin 0. So, next. So, hello guys. And dito naman sa part ko which is yung uh, AND gate which is the A plus B and and then the inverse C naman. So dito makikita natin na kabaligtaran siya ni not C times D kasi itong sumunod sa part ko which is kasi siya kapag may equivalent siya ng 1, it means 1 na siya mismo. Pero dito sa part na 'to sa A plus B and not C, makikita natin na kapag nagkaroon siya ng 0, automatic it will be 0. Pero kapag naman nagkaroon sila ng equivalent na same value which is 1 and 1 sa A plus B and sa not C, magiging 1 siya mismo. So for example, sa first number, si 0 and 1 ba is kung ano ba equivalent niya. So, it will be 0 naman. Yusin lang natin. This one. So,
same lang naman sila ng second part. So, 0 uli siya. Then, ayun, pag same value pa rin siya na 0, 0 pa din yung kakalabasan niya. Copy lang natin siya. Then, same din sa susunod. So, ito na yung sinasabi ko na if same values silang dalawa, si A plus B and si not C, it means 1 na siya mismo kasi same na sila ng value. And then, sa sumunod din, dahil same lang naman sila, so 1 siya uli. Yan. So, dito sa sumunod naman, nauna si 1, and then sumunod si 0, but it means 0 pa din siya. Since yun nga, kapag may 0, it means 0 pa din yung A plus B and not C natin. So yun, bumalik tayo sa magka-same na equivalent, which is yung 1 or same value. So 1 na siya. So anong gagawin kapag nauna pa din si 1 and 0? So it means 0 pa din siya. So 0 uli. Then kapag nauna naman si 0 and sumunod si 1, 0 pa din siya. Yan, 0 pa rin yung sunod. Then, 0 pa din si, since same sila na equivalent, so, 0, 0, so, 0 pa rin siya. Yan. So, nakikita natin na kapag may value na 0, it means 0. Then, kapag same value na 1, 1 na siya mismo. Then, sa next part, which is the, sa susunod, explain na siya mismo ni Mr. John Godfrey Roleda. So, let's proceed na sa C non D. So, sa C non D naman, for the C non D value, ang tatandaan natin, when both value is high, it is the only time it will turn to 0. So, kung mapapansin nyo, both values in C non D, is sa first column natin, it is both low value, so it will be 1. So, same here, hindi sila same na high value, so it will still be 1. So, hanggang sa mabot tayo dito sa pang fourth, which is both is high value, it is the only time na pwede natin siya consider as 0. So, ayun lang, dire-diretso lang siya. Actually, yun lang talaga yung palatandaan niya for the NAND. As long as it is not a high value, it will turn to 0 pag parehas na high value. So here, kita natin 0, 0. So yan, consider this 1 pa rin, 0, 1, 1 pa rin, and then both 1 and 1, both high value, magiging 0 siya. So ayan, i-fill up lang natin siya. 0, 1, then 1, 0, and then 1, 1 again, magiging 0 siya since both is high value, and then then magiging high value ulit, then pabalik, mali ako nung na-copy, wait lang. So magpo-proceed lang siya hanggang sa magkaroon siya ng high value, and then it will turn to 0. So next, the next row will be presented by Mr. Saison. So, last naman is yung OR gate natin, which will be our final output. So, OR gate, ang palatandaan lang dyan is that if there will be any input na high value, yung magiging value niya is high value pa rin, or 1. Unless na parehas yung value na low value, such as that both inputs are 0, ay dun lang tayo magsi-0. So, for our example here, dito sa natin,
Etong kay X or B times C, naka-OR gate siya kay CD or NAND. C, NAND D. So dito, ang input, dun sa isang input ay 0, yung isa naman is 1. Since may high value siya or 1, masabi natin na ang value niya is 1. And same din dito. Since meron silang high value na 1. So, copy lang natin. At dito na tayo sa case na kapag meron tayong dalawang input na 0 or low value, dito lang tayo or yung time na ang ating output is 0. So, yun lang talagang palatandaan with regards dun sa OR gate. As long as yung value niya is merong high value sa kahit anong input, ang magiging output niya is high value or 1. Just dito, dalawang input is high value or 1. Copy lang natin. Dito, ito, low value ulit. Next naman na parts is high value. Then, back ulit dito. Low value. At high value ulit dahil may 1. Tapos babalik ulit kay low value dahil ang parehas na input ay 0. So ito na yung complete na diagram at output nitong nagawa naming diagram or logic gate. At ito na rin yung filled up na truth table namin. At pati dun sa next page is yun yung na-drawing namin or yung initial part, which is ito nga yung na-show namin. So, yan lamang po tungkol sa amin pong nagawang truth table at sa nagawa naming circuit dito na compose siya ng 5 different types of logic gates at 4 inputs. So, yan lamang po at maraming salamat. So, yun. Maraming salamat sa pakikinig. And see you ulit sa susunod na video. Thank you guys.